Bagaman nagtataka raw si Pangulong Bongbong Marcos sa basihan ng kilos protesta sa EDSA, iginagalang niya ang karapatang magtipon at magpahayag ayon sa Malacanang. Sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi makatarungan kaya ipinoprotesta nila ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon noong 2025. Narito ang aking unang balita. Transparency, accountability, justice, and peace. Ito raw ang pinaglalaban ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kaya sila nagrarally. Tinututulan nila ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose? Ang nakaambang kaso ay kaugnay ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos mula sa tatlong individual noong January 2025, panahong kongresista pa siya. Ayon sa ombudsman, hindi tamang tumatanggap ng ganong kalaking halaga ang isang opisyal ng gobyerno. Pero tanong ni INC spokesperson Brother Edwil Sabala, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Pero sabi ng ombudsman, hindi kailangan galing sa kaban ng bayan ang perang tinanggap para ituring itong plunder. Binalikan din ng INC ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Marcoleta tungkol sa tinanggap na pera. Hinihingan namin ng pahayag ang COMELEC. Sa pahayag nila noong Marso, sinabi nitong bagamat nakumpirmang tumanggap si Marcoleta ng pinansyal na kontribusyon nagkakahalaga ng 75 million pesos. Nangyari ito bagong simula ng campaign period kung kailan hindi pa maituturing na kandidato si Marcoleta, kaya hindi maituturing na election offense ang non-declaration. Pero paglilinaw ng COMELEC, maring may iba pang batas na nakasasakop dito. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ang isinagawang rally sa EDSA, iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa anyay poor governance ng Administrasyong Marcos. Sa halip daw na tugunan ng mahalagang suliraning kinaharap ng bansa, ginagamit umano ng administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umunoy katiwalian, pumupuna sa kakayahan ng pamahalaan o bumabatiko sa Pangulo. Sabi pa ng Bisen, nagbunga ng mas mapaniil na sitwasyong pampolitika ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan ang mga kritisismo ay sinasagot ng pananakot. Pagdidiin pa ng pangalawang Pangulo, hindi na lang tungkol sa politika ang usapin kundi ang kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino. Sagot ng palasyo. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot, walang sinisino, walang kulay. Wala pang 1 taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Sa gitna ng protesta, kinansilang lahat ng lakad ng Pangulo sa Maynila. Pati ang pagharap sana sa mga mamamahayag. Ayon sa palasyo, walang banta sa Pangulo. Pero hinigpitan din ang pagpasok sa Malacanang. Ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. Pinagtataka raw ng Pangulo ang basihan ng kilos protesta. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila,
ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ayon sa palasyo, nirerespeto ng administrasyon ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magtipon at magpahayag. Suportado rin ng Pangulo ang panawagan nila para sa pananagutan, hustisya at kapayapaan. Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Utos ng Pangulo sa pulisya, maximum tolerance at paggalang sa karapatan ng mga nagpoprotesta. Kasabay nito ay ang utos na ipatupad ang batas at pangalagaan ang karapatan ng ibang naapektuhan. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News.